At dahil nga sa binitbit ng kapatid ko yung cake niya na parang envelope dahil daw napanood niya sa vlog ko. Oh, ayan, kinalabasan. Wala pang kandilang kasama. Buti na lang may natira pa nung brownout. So, ito na po ang inaabangan ninyong birthday celebration ng aking syupatembang na si Choy Choy, kung saan ay pinagsusuot siya ng pulang damit dong na dengue. So, umaga pa lang sinimulan ko ng gumawa ng Shanghai. Kasi matagal ito, babalutin mo pa. Buti na nga lang napaka-useful nitong nabili ko nga kung ano mang tawag dito, chopper ba yan? Sa Saudi. Kaya hindi na ako nahirapang maghiwa pa nitong carrots, 1 kilo pa naman yan. Pati mga sibuyas at bawang na konti lang naman. Ayoko nang masyadong maraming bawang pagdating sa Shanghai At syempre, hindi pwedeng kalimutan ang kinchay or celery hematography. Yan ang pinaka-importante sa Shanghai. Hindi mo pwedeng kalimutan yan, ha? Ngayon, pagsasama-samahin ko na lahat ng mga sangkap sa isang malaki at hindi maliit na lagayan. Kasi 2 kilong giniling na karne yung gagawin natin na Shanghai. Tanggalin ko lang yung mga buto kasi napasama pala. Lagyan ng madaming dinurog na pamintita. Damihan mo lang kasi 2 kilo yan. Tapos 1 kilo pa yung carrots, kaya total 3 kilo lahat yan. Ang dami. Lagyan ng asin, huwag masyadong damihan. Dito kasi sa Pilipinas, yung pambalot nila ng lumpia, maalat na. Kaya mas aalat pa yan kapag nabalot na at naprito. Oyster sauce na naghihingalo, kaya tinaktak ko na lang. Konting Nutella granules or asukal na pula. Pampabalancing equation lang ng lasa. Nahirapan akong maghalo gamit nitong sandok, Diyos ko. Kaya ayan, kinamay ko na lang. Sakto, madumi naman tong kamay ko eh. Sabi kasi nila, importante daw ang mga bakterya sa ating katawan. Mga salmonella, streptococcus, charot, oy, mga good bacteria naman yung nasa kamay ko. Tulad ng pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Sakit pala yun, oy. May nakalimutan pala akong ingredients, B, itong bitchin. So matapos kong lamutakin at lamas-lamasin, pwede na siyang balutin ng ganito. Pero dahil nga sa marami kaming gagawing Shanghai ngayon, kulang-kulang 200 pieces ito, gagawin naming stock sa bahay yung iba, pang almusal ba, ganun. Siguro mga nasa 20 peraso lang yung ipiprito namin ngayon pang handa. So para hindi siya mabilis masira at mapanis, iinitin ko siya, igigisa ko siya saglit sa mantika. Habang ginigisa, nilagyan ko na rin ng 2 Knorr cubes. Di ko na nga lang matandaan kung anong flavor yan. Kung beef ba, chicken, pork o iguana. Ayan, okay na yan, luto na. Palamigin lang muna natin ng konti bago ibalot sa lumpia wrapping station. After 11 years, ngayon babalutin ko na. Ang ginamit ko palang pangsarado dyan sa wrapper ay cornstarch na tinunaw sa tubig. Napanood ko lang naman kaya ginaya ko, mas madikit daw kasi yan. So linig po sa inyong kaalaman, isa po ako sa mga taong pinakamabibilis magbalot ng lumpia. Muntikan na nga akong mapasama sa Guinness Book of World Records. Kaso tinanggihan ko lang kasi ayokong samantalahin ang kasikatan. Okay na ako dito na nagbablog-vlog lang, ganun. May 3 nakakakilala sa akin, 4, ganyan. Ayan di ba? Nakatapos na ako agad ng nasa 50 na yata yan. Medyo napagod lang ako, be, kaya uminom muna ako ng tubig. Tapos kain muna ako nitong nabili kong kutsinta sa Kalasyaw. Ang sarap! Diyos ko, be, kahit ito lang kainin ko maghapon, okay na ako Nung mabusog na ako at nahimasmasan na yung lalamunan ko, itinuloy ko na ulit. Ginamitan ko na lang siya ng aking kapangyarihan na kayang gawing 10 segundo ang 1 segundo. Yan yung kapangyarihan ni Marilyn sa The Law of Weki na na-adapt ko. At ayan, nakaubos na po ako ng isang pambalot. Nilalagay ko na sa baonan kasi ifo-frozen ko po ito sa ref. Ito kasi yung magiging stock namin dito sa bahay. Pang merienda, pang almusal, ganyan kapag walang mailutong pagkain. So yung natira ko doon, yun yung babalutin pang handa ngayong birthday. Pero hindi ko na binidyohan kasi pagod na ako. Pagkatapos ko sa Shanghai, kinahapunan, sisimulan ko naman ng iluto itong Sapporo galing Japan. 2 kilo ito, besh. Pansit din to, ibang itsura nga lang. Mas malambot siya pag ginuya at mas makulnat-kulnat. Masarap to, be, maniwala ka. Medyo may kamahalan nga lang. So, kailangan ibabad muna ito for 12 years, bago iluto. Di sila magkasya lahat dito sa planggana na aluminium, kaya dinalawa ko na lang yung lagayan. So, hayaan na muna natin yung ibabad sa presensya mo. At dahil sa 2 kilo yung pansit na lulutuin natin, tapos maalsa pa yon kasi sa poro, baka hindi daw kayanin dyan sa maliit naming lutuan na kalan. Baka biglang bumigay pa yan walang birthday na mangyayari ngayon. Kaya ayan, nanghiram ako sa tito ko ng, ano bang tawag dyan? Burner na kalalati, ganun ba? Basta yung ganyan na lutuan na para sa talyasi. Yung mga asong to makukulit. Pagkatapos ay ginayugoy ko na yung isang sako naming pinatuyong kahoy ng mangga. Hoy, tabi ka dyan, itong nagbablog ako Itong mga asong to, ang hilig makipaglaro sa kabayo. Matadyakan ko na itong mga ito Charot. Ngayon, paparlangan ko na. Kuha muna ako ng pabilo dito sa bubungan namin. 'Di ba? Napaka-useful ng bubungan namin. Andiyan na lahat, mga bilao, pati mga karton. Sandok nga, andyan na rin nakasabit.
O, ganyan yung tamang pag-arrange sa kahoy para masindihan mo siya. Kailangan may papasukan na butas yung pabilo. Lagyan ng mantika ang kawali, kaso nasobrahan ko. Hindi pa naman ako magdi-deep fry ng Shanghai dyan, kaya binawasan ko. So, una, pinarito ko muna yung squid balls. Saka hinalo-halo ko muna ito hanggang sa maluto. At nung naramdaman ko ng luto na yung mga squid balls, inakir ko na sa kawali. Pagkatapos ko namang prituhin yung mga squid balls, sinunod ko naman igisa yung bawang at sibuyas. At nung magisa ko na ng maigi yung bawang at sibuyas, inilaglag ko naman na yung karne. At nung nailaglag ko naman na yung karne, hinalo-halo ko lang ito ng konti. Tsaka ko tinakpan na ng takip. Nang sa gayon ay malutong maigi yung karne. At habang inaantay ko pang maluto yung karne, ay isinungrol ko muna itong mga kahoy para ma-maintain yung apoy. At nung sa tingin ko ay malambot na nga yung karne at nagisa na ng maigi, saka ko naman na inilaglag yung atay ng manok. At nung nailaglag ko na nga yung atay ng manok, napansin kong parang kulang na siya ng mantika. Kaya dali-dali kong kinuha yung tinanggal kong mantika kanina, saka ko binalik. Ay sana all binabalikan. At habang patuloy ko pa rin ginigisayaan, saka ko na siya tinimplahan. Nilagyan ko na ng paminta, tapos sunod naman ang shrimp cubes. Saka ko na binuhusan ng toyo na dato puti. Hindi ko na pala inubos yung isang bote kasi baka maalat na siya. Higit sa kalahati lang yung nilagay ko ha. Hanggang sa muntikan ko na naman pala itong makalimutang lagyan ng betchin. Buti na lang at naalala ko, ito pa naman yung nagpapasarap sa pansit. Singa apa, yung mabuvoice over. Doon niya tono manayaan to. Yan kasi yung pinaka-common or kung baga classic na tono ng mga nagvo-voice over sa vlog. Alam nyo naman, kapag isa kang versatile na vlogger, wala kang hindi kayang gawin. Mapa Thailand girl, Janela in Japan. Ang kaso nga lang, hindi ko siya kayang pangatawanan kasi ako, meron akong uniqueness pagdating sa pagvo-voice over. Parang ganun, di ba? Ako lang ang nakakagawa ng ganyan. Charot. So ayan, binuhusan ko na pala ng tubig na pinakuluan na rin yon kanina pa para mabilis na lang din yung pagkulo dito sa talyasya, ano? Nilaglag ko na yung pinritong squid balls kanina habang nanonood si Axel pero naputol siya. Sorry, hindi kayo nakita sa camera. Nilaglag ko na rin ang celery matography na konti na lang kasi nailagay na sa Shanghai yung iba. Tapos pinarlangan lang ng tatay ko para daw may exposure man lang siya. Ngayon, ilaglag na ang Sapporo. Kokoro, wihoshi, itsuka. Dari ka tumatakay. Balikan ko lang saglit yung naiwan sa kusina. Mag-isa lang kasi ako, di ko kayang bitbitin yung dalawa. Ayan, di man lang ako tulungan itong my birthday, oh. Nagigigil ako, ako na lahat nagluto. Malapit nang maluto yan, kaya inutusan ko na yung nanay kong pasilip-silip dyan. Naiprito na yung Shanghai China. Pinakahuli kong nilaglag ang mga gulay, carrots at refort folio. Tapos, halo-haluin na lang yan hanggang sa sumailalim yung mga gulay. Habang hinahalo ko, tinikman ko na rin dyan. Kaso, putol pala ako doon sa camera, kaya ulitin natin. Diyos ko, ang hirap-hirap mag-vlog. Kanina pa dapat ako tapos nito eh. Reshoot na ako ng reshoot. Ayan, itsura pa lang ang sarap na. Pagkatikim ko, ang sarap din niya, bi. Saktong-sakto lang yung alat. Akala ko nga kanina na sobrahan ko ng toyo, maalat siya. Pero inabsorb pa rin nung Sapporo yung alat. O, paano yan, Nay? Makikita ba ako dyan? Ipapasok ko na to sa loob, nakaharang ka. At ayan, sa wakas natapos ko na ring iluto. Ang dalawang putahe lang naman na handa sa birthday ng kapatid ko. Okay na tong Shanghai, Nay. Tama na to. Wag ka na magprito pa. Abasto na natin yung natira dyan. So, niready ko na rin yung cake niya, na siya lang din bumili. Binati niya yung sarili niya doon sa dedication ba? Binitbit niya rin kasi yan na parang envelope daw kasi naniwala siya doon sa mga pinagsasabi ko sa vlog ko. Kung di ka pa man din sira, round cake yung binili mo. Yung sa akin, rectangle naman yun, kaya hindi siya tutulin-tulin. Pag bitbitin ko ng parang envelope, ito, Diyos ko. Nasira tuloy. Ayan, sinawsaw ko na lang yung Shanghai doon sa dumikit na icing sa kahon. Sayang din kasi. Wala siyang kandila, kaya hinagilap ko yung kandila na hindi naubos na ginamit namin nung bagyong Christine. Kung kailan nag-brown out dito sa amin. Hindi ko na nga lang itinirik doon sa my cake kasi baka makontaminate. Pwede na to kesa wala diba? Parang kandila lang sa patay. Ngayon, kinantahan na siya. Happy birthday to you! Oh, mainit yan! I-blow mo na. Blow ko na. Pagkatapos siyang kantahan, pinag-pray muna para bumalik man lang yung lakas ko. Kasi di ba pag pinag-pray nila yung pagkain, laging sinasabi, ibalik mo yung kalakasan sa mga nagluto. O, di ba? Para naman mabawi-bawi ko yung pagod ko, bi. Hanggang sa nagsimula na pong kumain yung mga first batch ng bisita. So ayan, hinatiran muna namin yung mga bisita na kanina pa nag-aantay sa labas galing Gamata. Sina Uncle Dodong. Tapos syempre, inabutan niya rin yung kumari niya na kapitbahay namin. Si Ate Marisa, shout out po sa iyo. Ayan, nakita ka rin sa vlog ko sa wakas. Ay, may pa-exchange gift pa, oh.
O, ganyan lang mag-abutan ng pagkain. Dito sa amin, pag kapitbahay mo lang yung bibigyan mo. Ako naman na yung susunod na kakain, guys. Pero kanin po yung kakainin ko kasi hindi pa ako nagla-lunch. Sakto, nagkate naman sila ng manok na native kaninang tanghali. Tapos isinahog nila sa munggo, kaya ito na lang yung uulamin ko. Tapos hinaluan ko na lang din ng konting pansit. Pwede rin palang paghaluin yung munggo sa pansit, no? Ang sarap. Pagdating ng gabi, dumating na sina lola ko, sina Auntie Loli, sina Auntie Marit, at marami pang mga dumating dyan. Kaso di ko na sila nabidyohan kasi knockdown na talaga ako. So, ayan lamang po ang simpleng selebrasyon para sa birthday ni Choy Choy. Muli, ito po ang inyong Happy Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, no to toxicity, let's make your people happy. Naubos energy ko, be. Sa vlog na ito, oo. Tapos tinakpan pa yung video ko ni Uncle Ali.